Kung gano'n, kung tayo na bahala kung anong gusto yung isipin, pero ang alam ko lang na masaya ako kasama. Well, yung amazing sa kanya is na napaproud ako as his friend. Kasi yung pinagdaanan niya na yung bata siya, nag-bully siya, and then hindi masyadong maganda yung experience sa school. Pero instead na mag-rebelde, instead na maging masama sa magulang, hindi siya nagpatalo sa mga pulis, hindi siya nagpatalo sa hamon ng buhay. Instead, yun. So, nakaka-proud as his friend. Mark, going to throw artists sa Italy. Some part of Italy siya na nila. Ano ba? Ang ganda ng Italy. If I can, kung isang month lang, isang buwan, So much? madadala ko siya sa kahit buong Italy na madadala ko siya. Pero, pwede naman, kaya naman. Anyway, feeling ko naman, yung mga lugar na doon ako lumaki, yun ang ipapakita ko sa kanya. Like what? Siyempre bahay. Kinikwento niya kasi yung bahay niya. Tapos sinasabi niya na meron siyang bike doon na talagang lumang-luma. Tapos yung aso, yung pangalan ng aso? Gora. Yung aso, yung pangalan ng aso niya, Gora. So, yun yung nagmamotivate sa kanya. Pag malungkot siya, tinitingnan niya lang daw. Tapos sinasabi niya, aso, Gora! Paano kayo naging friends ulit? Di ba nagkaroon kayo ng time na hindi kayo? How were you able to overcome that? Well, kasi parang nag-decide kami kasi may one time na nag-usap kami, like very emotional na conversation. Actually, I wouldn't elaborate na kasi sobrang emotional siya. Basta nag-usap kami, sabi niya, Jesus, pumunta ako dito sa Pilipinas kasi gusto ko tulungan yung family. Sana matulungan mo rin ako. Let's make this work. Sabi niya, kalimutan na natin, patawarin mo na ako sa mga nagawa ko. And na-feel ko naman kasi pag nagsasorry siya, alam mo na naiiyak siya eh. Kaya parang sobrang natouch ako and naisip ko na I'm doing this not because sa mga nangyari dati na ano, pero kasi I want to give him another chance sa friendship. Kasi I don't want to lose him as a friend. I want to keep being his friend. Did you expect by eventually kayo rin pala magiging love team? Actually, yun nga yung funny. Kasi kanina pa lang nag-joke kami sa backstage na hindi mo talaga tayo. Nagtatawanan kami kasi dati sa PBB house, sa lahat ng tao na pwedeng maisip ko na maging love team, siya yung pinakahigit. Hindi, basta, hindi ko Yung first time na nalaman natin yung nag-hashtag. Oo. Kasi merong task sa PBB house na lalabas kami and then magko-concert and then ang dami pa rin ng kiss mark. Sabi ko, ba yung kiss mark parang yung parang yun ang alam ko. Sabi ko, oh my God. Alam niya yun kasi. Alam niya yun. Anyway, next question. Superhero powers naman. Next question. Ano favorite superhero powers ninyo? Superhero powers. I want to be able to see through someone's mind. And the second, ito pa yung dream ko talaga na superhero power. To be able to learn anybody's skill. It's such a nice superpower. Like, someone na pinakamagaling magpiano, like, malalearn mo yun. Wow, okay. Automatic. Ako naman po siguro, alam niyo na, The Flash, yung nakataong mabilis sa Idol niya yun. And masasabi ko kasi, bata pa rin ang isip ko minsan. Yeah. Walang hindi mawawala yung pagkabata sa kahit sino naman feeling ko. Actually, yun nga yung challenge sa amin kasi magkaiba kami ng isip. Like, ibang-iba yung perception ko sa life and then ibang-iba din yung kanya. Ito sobrang let's go sure way, parang isipin natin kung anong gagawin natin, isipin natin kung anong and then tama. siya, YOLO! Like, siya. So, pag nasa backstage siya, diba, opposite? Nagka-clash talaga kami. Pero sometimes, naisip ko din, siguro blessing din. Kasi parang, all my life, yung mga nakakasalamuha ko, yung mga taong parang and then siya, bigla na-meet ko, and then he's so different. Saan kayo mag-shoot for your Star Cinema? Yes po. Actually, it's my first day of shooting ko lang sa Star Cinema. And then sila nakakailang shooting guys. Pero I think that lalabas yung movie na this year.
and then it's a nice movie. Pero yung Wansa kasi talagang ang dami na namin shooting days. And then yung Wansa, talagang masasabi ko na napakagandang teleserye nito. Kasi off-cam pa lang, grabe na yung band namin. Alam mo yung kahit yung mga wardrobe, para na kaming family na, imagine ko na talaga na mag-iiyakan kami pag magtatapos na itong Wansa. Kasi, I remember, 7 a.m. hanggang 4, like, basta super matagal yung taping. And doon sa mga idle time, yung wala pa nag-roll yung camera, usap lang kami ng usap, and yun. So, maka-expect kami ng mga kilig. Yeah, I mean, even in Wansa and movie, masasabi naman namin na matutuwa kayo kasi hindi lang kilig factor ang nasa loob ng mga show na to, show at movie. Hindi mga pampamilya, pangbata, at sa mga millennials, sa mga matanda, sa lahat ng mga tao. Kaya abangan nyo kasi kami na ang una na natutuwa na kung anong pag-arte namin. So sobrang nakaka-proud po talaga kasi yung teleserye na to, yung Once Upon a Time, nafe-feel ko talaga na mamahalin siya ng taong yun. Kasi it's not just a Once Upon a Time, it's a true story of Aura. Parang reflection siya ng iconic na buhay ng breakout na child star na si Aura. So it's so inspiring and talagang yung mga sa household, and of course si Sir Dick and si Miss Carmi, talagang na-imagine ko na yung nanay at tatay sa bahay na kinikilig kasi ako nga kanina habang nag-interview sa parang, sana sila na lang. Feeling ko ganun din yung mga reactions ng mga family. Kasi parang clash siya ng sikat nung mga dati pa, and then linagay dito, and then yung mga millennials, si Aura, breakout star. So, parang for all seasons, for all ages tong Once Upon a Time na to. And I'm so excited for Sunday. So, I hope you guys really watch. Hey, Kisses Marco, I just want to clarify kasi balikan lang natin, Zoya, yung kanina yung reconciliation nyo. Ay, sure. It happened nung nila-love team na kayo ng management and then outside the house. Yung sinabi, Yung pag-uusap. Yung pag-uusap nyo. yung pag-uusap na yun, talagang sobrang matagal yun. Yung para kami nag-press con. Pero kami lang dalawa. And then nangyari yun sa workshop. Kasi sa workshop yun, mag-a-actingan kami. So, we aren't working well. Kasi naiinis kami sa isa't isa. Well, hindi naman siya naiinis sa akin. Parang ako lang yung may bigat sa damdamin na parang, ayoko na, bakit ba? Tama na. Parang sa mga nasal na hindi ko pala alam na nasabi niya behind my back. So, doon talaga ako na talagang completely, kasi parang hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Kasi, pero yun nga. Okay na. Okay na nga. Happy na okay na. Pero kay Vibree naman, masaya naman ako na ngayon, close kami. Na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao na magalit ko dyan kay Kisses kasi ganyan. And na-hurt ako sa mga sinasabi ng mga taong ganun. Kasi hindi nila alam yung totoong nangyayari. Hindi nila alam. As in, yung mga sinasabi nila, matatawa ka na lang. Kasi it's so out of context. Yung parang napulot lang na story tapos ginawa ko. So may message ba kayo dun sa, syempre, marami pa rin mga hindi nakakaalam nga, tapos nagbabash. May message ba kayo sa kanila? Well, yung message ko sa lahat ng tao ko na nagkagawa ng story, you can do that all you want, pero hindi niyo masisira yung friendship, hindi niyo masisira ako na, hindi niyo mapipigilan na magalit kami kay Vibree kung sino, kasi it's the friendship that matters. Yung showbiz na to, it's just work, and then someday, all of these cameras, all of this glamour will end. Pero yung pinaka-importante, yung relationships mo with other people, yan yung mababaon mo sa buhay mo. Pag wala ka na, when you go up in heaven, yun yung may haharap mo kay God na God, ito yung naano ko. bilis naman ang go up ng heaven. Natakot ako, sabi ko. Yan, matakot ka na. Pero Marco, how happy are you? Kasi syempre,
yun nga coming from that workshop na hindi kayo masyadong okay, and then ngayon parang nabalik na talaga naman yung friendship ninyong dalawa. Nakita ko kay Kisses ang pagkakaiba ng mga tao sa mundo na kailangan ka mag-adjust to everyone and give your best shot with everyone. Kasi katulad ng sinabi niya, showbiz it's not until the end. I mean, hindi panghabang buhay ang showbiz. Ang natitira lang sa mga tao ay ang pagkakaibigan namin at yung mga Sir Dio and kay Direk Alan na hindi ako pinapabaya ni Direk Alan kasi grabe, as in, thank you Direk Alan sa lahat ng ina-advise mo sa akin and lahat ng cast ng Once Upon a Time na hindi nasusura sa ilan din na ginagawa namin. Pero gusto ko lang pala mag-thank you sa may mga friends kasi kami na involved na talagang tinulungan kami na. And yeah, I want to say thank you to Raymond and Ivan ng sobrang-sobra kasi nung unang tape parang slowly we opened up to each other ulit na okay. At saka kayo yung gusto ng management na mag-work together. Siyempre, for work, actually thankful ako for work kasi kung hindi talaga kami nagkaroon ng work, parang impossible na maging close kami ulit kasi ang daming nangyari. Kaya thankful ako for everyone giving us an opportunity. Kasi, Kiss Mark Love Team. Opo, sa Kiss Mark. Kasi nagkaroon ng chance ulit yung friendship namin po. Ikaw, Marco, paano? Kasi kanina na-mention din ni Kisses, di ba, na parang you support each other, ganyan. Ikaw, paano mo siya sinuportahan in a way sa first sabak nyo? Siguro po yung showbiz has been yung pinakamahirap at maganda na way na sinabi niya na naging malapit kami sa isa't isa ulit. Kasi di ba ganun kami, mga tao ay ganun. Hindi lang sa amin dalawa, parang nangyari na lahat ng mga tao na nandito, lahat ng mga tao na nanonood, lagi nagkakalayo. Pero ang pwede mong ipaglaban sa ibang tao ay na hindi lahat nagkakabalikan. Kaya sobrang saya ko at sobrang ako nagpapasalamat sa ABS-CBN. Hindi, I mean balikan na kaibigan. Siyempre sobrang ako nagpapasalamat sa ABS-CBN kasi katulad ng sinabi niya, kakalabas pa lang namin. At binigyan kami isang responsibilidad na hindi lang tong trabaho pero it's up to our friendship din. Kasi di ba kapag nasa set, medyo pagod. So lahat ng mga topics, ano ba, parang mainit na ang ulo. Pero yun ang lakas namin na imbis na magkaaway kami, lalong tinutulungan namin ang isa't isa para achieve, para 100% ang kalalabsan ng trabaho namin at ka-friendship namin po. Ka-friendship pa. Alam mo, sobrang galing niya mag-Tagalog, hindi na siya marunong mag-Italiano. Oo nga. Sample. Nadadali na ako ng tatay ko eh. Pasample mo Italian. Makaka-Italian ka daw ba? Oo naman, fluently. Opo. Hindi, until ngayon. Kasi Joke ko siya hindi yun. Tagalog eh. Pero ano na lang, itong last question na lang for Kisses din. Kasi parang ngayon, ang sweet-sweet talaga ng image mo. Thank Pero you. sa Ang sweet amazing, mo, actually, Jimpy. You're sweeter than sa amazing Ving, bully ka. So, Yes. paano yun? Ayun nga ang gusto kong malaman, forever sa whole season yan, Ate Mari, Mom Jam. May twist daw, hindi pa pwede. Really? Hindi ko nga rin po alam ang twist eh. Kasi they live by weekly Opo, weekly script. po yung script namin. Well, anyway. Can I have Ate Mari and her team at so hindi naman forever may mga twist na magaganap sa mga characters nila Ate Mari. Well, she starts out as a bully kasi she's the star dancer. But ano naman, yung kumbaga she's not a one-dimensional character, both of them they're not. Parang ganon. She will be given a chance to have this realization. Tapos for the second half, the latter half of the series, best friend yun na si Super Bing, si Bing. Okay pala yung laban. Ayun, medyo. Nakwento na ni Ate Mari yata yung tatakbuhin ng story. So, I know na. Okay. Okay. Jimpy? Pero ngayon, paano mo ginagawa yung bully role? Kasi ngayon nga, parang dito very sweet yung image mo, ganyan. Tapos biglang sa series. Okay po. Thank you for the question. Actually, natatawa ako habang naalala ko yung preparation ko dito. Kasi
nung na-inform po ako na magkakaroon ng Once Upon a Time, very excited ako. I was like, yes! And I was calling my friends na, uy, thank you Lord, ganito, ganyan. And then, nung nakita ko po yung script, sabi ko, oh my gosh, ito pala yung gagawin ko. Paano to? Nagpanic na po ako. Tinatawagan ko yung mga ate ko. Sabi ko, paano gagawin ko dito? And then, sabi nila, sige na, kaya mo yan. And then, yung naging preparation ko po doon is na, alam niyo po ba yung Mean Girls? So, since wala naman po ako talagang acting teacher na talagang makakatutok sa akin kasi baguhan pa lang po ako, yun po yung ginagawa ko. Pagdating ko sa bahay nung natanggap ko yung script, nag-watch po ako nag-binge watch po ako ng mga Mean Girls, yung mga Scream Queen, yung mga ano na talagang Regina George na parang, I don't like you. Yung mga ganun-ganun. Ay, sorry, nag-sample na. Kasi, yun po yung way ko para talagang ma-imbibe ko yung role. Kasi ayaw ko yung magpo-portray ako ng role, pero hindi ko naman gusto. Gusto ko na talagang magustuhan ko yung pagiging kontrabida. And naisip ko kasi na it would be fun na mag-portray din ng ganitong role for a change. And para naman maging... To see the other side of you. Other side. I mean, na pwede mong gawin. Opo. And then actually, kasi cheer dancer ako and cheerleader ako dito, pinapractice ko everyday, like in the morning, parang kinakanta ko yung Hey Mickey, you so fine, you blow my mind on Mickey. Yung ganon. And then para lang magkaroon ako ng love sa role ko talaga. And so far, thankful naman ako kasi sa set po, tinutulungan po ako ng mga directors and all. Okay. Thank you. Thank you. Congratulations. Thanks, Thank you James. so much. We're down to the last two. Okay. Partner, we have a question from Manay S.L. Ramos. Balik kayo, Manay. Ay, gusto ko lang i-inform ang everybody. Wow, ano kaya ito? Especially the people behind the production at saka the cast. Na you have the entire speed group. I know! Present kayo. Which rarely happen. Oh, thank you, Mr. Isa Red, and the president of